All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Saglitan lang natin 'to, no. Kamusta po kayong lahat? Nandito lang po kami sa park at ako'y naglalakad-lakad. Papainit-painit, nagbabawas ng timbang, no? Kasi tingin natin ay mataba po tayo. Pasensya naman po, no. Anyway, so pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong si former USEC ng DPWH, si Bernardo, no? Naging madasalin na rin po, no? Lahat po sila mga kababayan, from the Duterte minions, mga DD shit, nagiging madasalin po sila, no? At ganun din po mga kababayan, ito pong si Senator Pampilo Lacson, meron po siyang ibinunyag kay former DPW Secretary Manuel Bunoan. Alam nyo naman itong si Manuel Bunoan, kumaripas po ito ng takbo palabas ng bansa. Nag-ala Harry Roque, nag-ala Tebes, no? Nag-ala Cassandra Ong. Hindi alam yata kung nasaan ito dahil hindi rin yata ito lumabas sa tamang pamamaraan, hindi dumaan sa immigration. Hindi po alam kung nasaan ngayon si Bunoan tulad ni Cassandra Ong at ni Taberna na mukhang nagsilayas ng bansa. Dapat ito ring si Manuel Bunoan mga kababayan, gawan din ito ng ginawa kay Roque. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan yung ginawa po ni former USEC ng DPWH si Bernardo, yung star witness na talagang nag-tell all po, at siguro ito po ay maipapasok sa state protection program ng gobyerno, no? Kasi siya po ang nagsabit lahat, no? Yung mga pinagbigyan niya ng pera. Pero mukhang hindi niya naman nabanggit na siya po ay kasapakat na nagbigay ng pera mismo kay Pangulong Marcos, no? Pero ang sinasabi niya, mukhang mali yung kwento ni Elizalde ko. Base po yun sa sinumpaan niyang salaysay at binigay niya po yung letter kay Pangulong Marcos, no? Ayun po yung advice ni Senator Ping Lacson sa kanya na ano mo yan, isulat mo, notaryo mo na talagang panindigan mo na iyan ay iyong sinumpaang salaysay. Ngayon mga kababayan, mukhang nakigaya siya. Nakigaya ito sa mga DD shit. Taas ng araw, biruin niyo. Taas ng araw, maganda yan para po tayo ay mabawas-bawasan at maarawan, no? Nakigaya siya sa mga DDS tulad nila Harry Roque na nagsasabing ipag-pray daw po siya mga kababayan. Ipag-pray daw po si Harry Roque dahil sa kinakasapitan niya ngayon na kung saan siya po ay tinuluyan na ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 yata yun, correct me if I'm wrong, tungkol sa kanselasyon ng kanyang pasaporte. Di ba? Ngayon, sabi ni Roque, ipagdasal niyo ako, madasalin naman talaga ako. O ngayon si Bernardo nagdasal din po. Actually, nangumpisal pa mga kababayan, no? Nangumpisal po siya sa simbahang Katoliko sa pare, no? At meron siyang sinasabi na siya po ay itinatago ng politiko. Isang napakalaking politiko daw po ang nag-aalaga sa kanya at nagtatago at siya lang po ay nakatakas. May mga iba pa daw pong mga star witness na tinatago ng politiko na ito, no? Malaking politiko daw po yung mga kababayan at nakatakas lang siya. No? Naku, sino kaya na naman ito? At malamang naisabi niya yan sa isang pari. At baka, alam nyo naman, ang simbahang Katoliko, pag yan ay si Pangulong Marcos, yari na. Pag yang politiko na yan ang binanggit ay si Pangulong Marcos, hindi po pinangalanan ni Bernardo Kung sakasakali lang si Pangulong Marcos yang binanggit ni Bernardo, ayan na ang simbahang Katoliko. Alam nyo naman yan, no? Sila ang pasimuno ng people power. Basta kumilos na ang simbahang Katoliko, nako, matutuwa dito ang mga ibang dilawan, nakating-kating pababain ng Pangulong Marcos, ang mga progressive group na mga far-right, leftist extremist na grupo, na mga lagi na lang kontra gobyerno, na gustong-gusto rin, kating-kati rin na pababain ng Pangulong Marcos. No, tulad ng Makabayan Black, no? Talagang gusto nilang sabihin na bumaba ka na Marcos, wala kang kwenta diyan. Okay, so sino kaya ang ikinumpisal
ni Yusek Bernardo sa isang pari, no? Nasa pangangalaga na po ng simbahang Katoliko si Bernardo. Nako, kasabik-sabik tong mga kababayan. Sino kaya ang bigating politiko na nagtatago kay Bernardo, nangangalaga, at ngayon siya po ay kumalas na, nakatakas, sabi niya, at siya po ay tumakbo sa simbahan at nangumpisal at hawak na ang impormasyon na isiniwalat ni Bernardo ng isang pari. Tiyak ito, ilalabas yan kung ang sangkot dyan ay ang Pangulong Marcos. Kating-kati po ang mga yan. Hindi lang sila makapag-file ng impeachment laban sa Pangulong Marcos, itong mga progressive group. Kasi kung mai-impeach si Pangulong Marcos, sino ang papalit? Di yung tukmol ninyong BC, ayaw din nila dun eh. Ayaw din nila sa vice presidente yung tukmol na si Sara Duterte. So, nag-aantay lang po yung mga yan. Oo. Kasi gustong-gusto na nilang agawin ang presidensiya. Piling nila wala pong nangyayaring maganda sa Pilipinas. Ginagamit nila itong corruption issue na sa mismong presidente ang nagsiwalat. Oo. Mga manggagamit ang mga kupal. Unaw, punta naman tayo kay Ping Lacson. Si Ping Lacson, sinabi po na dapat si former secretary ng DPWH Manuel Bonoan ay magbalik ng 1 bilyong piso sa kaban ng bayan. Mahigit pa yata sa 1 bilyon ang dapat niyang ibalik, mga kababayan, no? So Manuel Bonoan, kung malinis ang konsensya mo, dapat ka nang bumalik. Harapin mo sana kung merong mang kasong ihaharap sa iyo. At sabi pa nga nila, mga kababayan, na maaari pong mapiligro ang kalagayan ni Lucas Bersamin kung sakaling magsasalita si Bonoan na idawit si Bersamin. Nakayari na Bersamin, no? Ang masakit pa niyan, no, inaabangan po ng mga magkabilang grupo na anti-Marcos kung si Bersamin at Pangandaman daw po ay babaliktad at ikakanta si Pangulong Marcos. Ayan na. Oo, ha? Ang sabi naman ni Bersamin mahusay pong mamuno ang Pangulo 'Di ba? Di sana kung talagang save yourself na lang, damay-damay na, nagsalita na si Pangandaman at si Bersamin na ang totoo pong may kasalanan ng korupsyon na ito ay ang Pangulo. Siya po lahat ang may orchestration yan. Siya po ang nagpakana niyan. Kaso hindi po nagsasalita yung dalawa Si Bersamin, lalo pang pinuri ang Pangulo. Nasa mabuting kamay ang Pilipinas pag si Pangulong Marcos ang namumuno. O di ba yun ang sabi ni Bersamin? Si Pangandaman nananatiling tahimik. O di ba? O ngayon, kung magpapasulsul itong dalawa na to, baka sasabihin ng kabilang kampo na anti-Marcoses, sige, damay nyo na. Magkakaroon kayo ng immunity. Talaga naman, di ba mga kababayan? Ganun po ang mangyayari dyan, no? Kung talagang gusto nilang siluhin ang Pangulong Marcos. Dahil talagang gusto nilang pabagsakin ito dahil sa kabaitan. No, dapat Pangulong Marcos talagang ilabas mo na yung pangil ng tigre. Okay, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.